Pinagtawanan ng bilyonaryo ang katulong sa 100 milyong posta, ngunit malapit nang baguhin ng kanyang anak ang lahat. Sa puso ng Silicon Valley, sa lingod na masalaming pader ng $1 billion na lab, ang kinabukasan ng enerhiya ay nawawala. Ng makina ng Prometheus, isang makina na idinisenyo upang paganahin ang buong mga lungsod, ay hindi maaaring tumakbo ng higit 90 segundo. Si Harrison Ford, ang bilyonaryo sa likod ng lahat ng ito, ay nauubusan na ng pasensya. Una, pinagaitan niya ang kanyang pangkat na mga world-class na inhinyero. 20 milyon at sa pagipas na panahon, anya, at kayong mga lenyo ay walang nakuha. Nanatiling tahimik ang kanyang mga inhinyero. Pagkatapos, nang may ngiti, binalilan niya ang katulong na naglilinis ng sahig. Sa harap ng lahat, pinagtawanan niya ito, hinahamon siyang ayusin ang imposibleng makina para sa 100 milyon piso. Kami sagot ang katulong. Ayusin mo ito at bibigyan kita ng 100 milyon piso. Nanigas siya, napahiya, at habang nagsisimulang kumalat ang tawanan sa silid, isang maliit at matatag na boses ang pumutol sa hangin, hindi kaya ni Mommy, pero kaya ko. May siknatong sila sabi ang makina, ngunit ang maliit na batang babae lamang ang nakakarinig nitong. Ang puso nito ay isang gusot ng mga kawan at tahimik na bakal, isang palaisipan na nagpatalo sa pinakamatalinong isipan sa mundo. Para sa kanila, ito ay isang kabiguan, para sa kanya, ito ay malungkot lamang. Ang makina ng Prometheus ay dapat sanang obra maestra ni Harrison Cole. Nakaupo ito sa isang pedestal sa gitna ng Corn Industries Innovation Lab, isang lugar na parang katedral kaysa sa isang pagawaan. Ang sikat ng araw ay dumadaloy sa mga bintanang may taas na 40 talampakan, na kumikilang sa makintab na ibabaw ng chrome ng makina. Malamig ang hangin at amoy osono at kabiguan. Sa loob ng 6 na linggong paghihirap, ang makinang ito ang tanging pinagtuunan ng pansin ng pinakamahuhusay na inhinyero na mabibili ng pera. Ito ay higit pa sa isang makina, ito ay isang pangako ng malinis, walang hangganang enerhiya, isang aparato na maaaring magpagana sa buong mga lungsod at gawing pinakamahalagang kumpanya sa mundo ang Corn Industries. Ito, print na isang 2 bilyong paperweight. Si Harrison Ford. Isang lalaking ang mga pinasadyang damit ay mas mahal pa kaysa sa mga sasakyan ng kanyang mga empleyado, ay naglalakad, lakad sa makintab na puting salig. Sa edad na 55, mayroon siyang matalas na mga mata ng isang lawin at isang ugali na kayang magpatamis ng gatas. Nagtayo siya ng isang imperyo mula sa wala. Ninurog niya ang mga kakumpetensya, pinasunod ang mga merkado sa kanyang kagustuhan, at lumabas sa mga pabalat ng mga magazine na nagdiriwang ng kanyang henyo. Ngunit hindi niya mapatakbo ang makinang ito ng higit sa 90 segundo. Pagkatapos ng eksaktong oras na iyon, ito ay nanginginig, umuumol, at namamatay sa isang huling kaawa, awang pag-click. Bawat pagsubok ay nagbunga ng parehong resulta. Bawat diagnostic ay nagbalik ng parehong nakakainis na mensahe ng error. Caskiness non failure. Ang kanyang mga nangungunang inhinyero, isang pangkat ng mga kalalasihan at kababaihan na may mga degree mula sa pinakamahusay na mga paaralan sa bansa, ay nakatayo sa isang masikip at kinakabahang kalahating bilog. Ang kanilang mga mukha ay mapot na sa pagod. Mahigit 1 buwan na silang walang matinong tulog. Kinubukan na nila ang lahat. Muli nilang isinulat ang milyong inyan ng kon. Pinalitan nila ang bawat circuit board, bawat sensor, bawat isang kawad. Nagpalipad pa sila ng isang physicist mula sa Switzerland na dalubhasa sa quantum mechanics. Walang gumana. Ang sumparang 90 segundo ay nanatili. Isa na namang kabiguan, Doctoriles. Mapanganib na tahimik ang boses ni Harrison. Ito ay laging tinakatahimik, bago ang bagyo. Si Dr. Alan Males, isang lalaking may feed mula sa Caltex at isang utang sa bahay na kasinlaki ng utang ng isang maliit na bansa, ay napalunong. Ginoo, ang resonance. Hindi ito katulad ng anumang nakita namin. Ito ay lumalaki ng exponentially. Ang feedback loop ay madali yan. Hindi lang namin mahanap ang pinagmulan.
Tuminto sa paglalakad si Harrison at humarap sa kanya. Ikilumpas niya ang kanyang kamay sa tahimik na makina. Nayaang sinasabi mo sa akin, pagkatapos ng 6 na linggo at 20.0 milyon piso sa overtime, ay wala kang ideya. Hindi ito isang tano. Ito ay isang hatol. Napangiwi ang mga inhinyero. Sanay silang lutasin ang mga problema, na ibaluktot ang mga batas ng pisika sa kanilang kagustuhan. Ang tahimik na makinang ito ay isang monumento sa kanilang samang kabiguan, at hindi kinonsinti ni Harrison Conway ang kabiguan. Naghahanap kami ng mga bagong paraan, simulan ni Doc Miles, ngunit pinutol siya ni Harrison. Pangabagong paraan. Magkokonsulta ka ba sa isang site sa susunod? Dapat tayong alay ng isang kambing sa mga Diyos ng engineering. Tumaas ang kanyang boses, pumalinaw sa malawak at tahimik na lab. Ang makinang ito ang kusi sa proyektong Apex. Ang ating pakikipagsosyo sa Department of Defense ay nakasalalay dito. Mayroon akong mga general at senador na tumatawag sa akin araw-araw, at kailangan kong sabihin sa kanila na ang aking pangkat na mga henlo ay natalo ng isang magarbong toaster. Pinadaan niya ang isang kamay sa kanyang perpektong nakaayos na buhok na pilak, at sa wakas ay nabasag ang kanyang kahinahunan. Nang kanyang tingin ay lumibot sa silid, na napunta sa isang figura sa sulok, halos nakatago sa likod ng isang hilera ng mga tahimik na supercomputer. Ito ay isang babaan na unipormeng assault, tahimik na pinupunasan ang mga ibabaw na hindi sinakalawang na asero. Kumilos siya ng may ensayadong pagiging hindi nakikita. Sinusubukang maging bahagi ng mga kasangkapan. Ang kanyang pangalan ay Amelia Hayes. Sa loob ng 2 taon, nilinis niya ang mga laboratorio sa Kern Industries. Isa siyang multo sa mundong ito ng mga higante, na nagtatapon ng kanilang mga basurahan, nagpupunas ng kanilang mga natapong kape, at nakikinig sa kanilang mga pabulong at nagmamadaling pag-uusap tungkol sa mga bagay na hindi niya naiintindihan. Siya ay isang solong ina. Ang kanyang mundo ay hindi isa sa mga bilyong dolyar na makina at mga kontrata ng gobyerno. Ito ay isang mundo ng dumaraming mga bayarin sa medikal, ng mga pay at deductible, ng isang walang uuumpay na sakit na dahang umuubos sa kanyang mga ipon at lakas. Malupit ang mga paggamot sa chemotherapy, at mas malupit ang utang na nilikha ng mga ito. Ninuha niya ang dagdag na shift sa paglilinis para sa overtime na bayad, kaya nalobhang kailangan niya para sa susunod na ng paggamot. Ang pagkadismaya ni Harrison, na walang mapagbuntunan sa kanyang mga matatalino ngunit walang silbing inhinyero, ay nangailangan ng bagong target. Ang kanyang mga mata ay tumitig sa babaeng tagalinis. Isang manupit at pangit na ideya ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Gusto niyang hihiyain ang kanyang koponan, upang ipakita sa kanila kung gaano kaliit ang hanaga ng kanilang mamahaling edukasyon sa harap ng problemang ito. Ruth, ikaw. Sigaw niya, itinuturo ang isang daliri si Amelia. Anong pangalan mo? Nanigas si Amelia, ang kanyang kamay ay nakabitin sa ibabaw na kanyang nililinis. Bawat ulo sa silid ay lumingon sa kanya. Naramdaman niya ang 100 pares na mga mata sa kanya, at ang kanyang mga pisngi ay namula sa biglaang kahihiyan. Amelia, Ginoo. Amelia Hayes. Daang lumakad si Harrison patungo sa kanya, ang kanyang mamahaling sapatos na katad ay tumutunog sa sahig. Tuminto siya sa mismong harapan niya, pinipilit siyang tuminyala sa kanya. Amelia. Sabihin mo sa akin, Amelia, ano sa tingin mo ang ating maliit na problema dito? Nalito siya. Ginoo. Ang makina, Amelia. Ang ating 2 bilyong sakit ng ulo. Nandito gabi. Narinig ko ang mga henyong ito na nagsasalita ng paikot-ikot. Tiyak na mayroon kang opiner. Pinaglaruan niya siya. Ginagamit siya bilang isang kasangkapan upang hiyain ang kanyang koponan. Hindi mapakali ang mga inhinyero, ngunit walang nangahas na magsalita. Nag-isip ng mabili si Amelia. Gusto lang niyang tapusin ang kanyang trabaho at umuwi sa kanyang anak na babae. Ako. Wala po akong alam tungkol dyan, Ginoo. Naglilinit lang po ako. Siyempre alam mo,
Sabi ni Harrison na may malamig na ngiti. Ngunit magkunwari tayo sandali. Magkunwari tayo na hindi ka lang isang katulong. Nagkunwari tayo na mayon ng sagot. Binalinan niya ang kanyang mga inhinyero. Ang kanyang boses ay tumutulo sa panunuya. Naka masyado tayong isip. Naka hindi natin kailangan ng mga Naka ang kailangan lang natin ay isang sariwang pananaw. Ano sa tingin mo, Dr. Males? Dapat pa nating hayaan ang tagalinis na subukan. Tumingin si Dr. Males sa sahig. Ang kanyang muka ay seryoso. Ang ilan sa mga nakababatang inhinyero ay napangisi. Ang kahihiyan ay makapal sa hangin. Naramdaman ni Amelia na maliit siya, lantad, at lubos na walang kapangyarihan. Nas niyang lamunin siya ng sahid. Iyan ay isang tawang ideya, Ginoong. Bulong niya, naninginig ang kanyang boses. Nalong lumapan ang ngiti ni Harrison, enjoy siya dito. Nito ba? Sasabihin ko sa iyo kung ano ang tawa. Gumastos ng 20.0 milyon piso para malaman na wala. At least, ang ideya mo ay mas mura. Lumapit pa siya ng isang hakbang, ibinaba ang kanyang bosa sa isang pabulong na pakikipagsabwatan na maririnig pa rin ng lahat. Nagawa ako ng isang kasunduan sa iyo, Amelia. Ikaw ay isang simpleng babae. Marahil ay mayroon kang mga simpleng problema. Sang utang, sa bahan, mga bayarin sa sakakyan. Tiyak na malaki ang maitutulong sa iyo ng kaunting pera. Itinuwid niya ang kanyang sarili. Ang kanyang boses ay umaling na muli sa buong lag. Keto ang aking alok. Sa harap ng lahat ng mga saksing ito, ayusin mo ang makinang ito, at bibigyan kita ng 100 milyon piso. Isang samang paghina ang dumaan sa silid. Ang mga inhinyero ay tunitig ng hindi makapaniwala. Ito ay isang biro. Siyempre, isang malupit, baliw, at madulang biro. Ang bilang ay napakalaki, napakaimposible, na ito ay inilaan lamang upang bigyang diin ang kanyang kawalan ng kapangyarihan. Nayusin mo ang aking makina, Amelia, ulit ni Harrison, ninanang mamang sandali, nat sa iyo ang 100 milyon piso. Kung hindi mo kaya, tanggal ka sa trabaho. Hindi ang sa lab na ito, kundi sa buong kumpanya. At sisiguraduhin kung malalaman ng bawat serbisyo sa paglilinis sa lungsod na ito na ikaw ang babaeng akalang maaari siyang maglaro ng inhinyero. Ang puso ni Amelia ay kumakabog sa kanyang dibdib. Amuo ang luha sa kanyang mga mata. Naramdaman niya ang bigat ng kanyang utang sa medikal, ang takot na mawalan ng trabaho, ng kahihiyan ng pampublikong palabas na ito. Hindi siya makapagsalita. Nakatayo lang siya doon, nakulong sa malupit na laro ng bilyonaryo. Hindi ko kaya, putan niya. Siyempre hindi mo kaya, sabi ni Harrison na may pagwawalang bahala. Na yun, bumalik ka sa iyong trabaho. At least magaling ka dyan. Tinalikuran niya ito, handang magpakawala ng bagong galit sa kanyang koponan. Tapos na ang palabas. Naiparating na ang punto. Ngunit pagkatapos ay itang maliit at tahimik na boses ang pumutol sa tensyon. Hindi kaya ni Mommy, pero kaya ko. Bawat ulo ay lumingon sa pasukan ng lang. Nakatayo sa pintuan ng isang maliit na batang babae. Hindi siya maaring higit sa 10 taong gulang. Mayroon siyang mahabang gown na buhok na nakatali sa isang simpleng ponytail at nakasuot ng isang kupas na kulay, rosas na jacket sa ibabaw ng isang kupas na t-shirt. Sa kanyang mga braso ay hawak niya ang isang gasgas na teddy bear. Tahimik siyang naghihintay sa tabi ng pinto para matapos ang kanyang ina sa kanyang init. Siya si Chloe Hayes, anak ni Amelia. Tumingin siya ng diretso kay Harrison Cowley. Ang kanyang asul na mga mata ay malinaw at matatan. Walang takot sa mga ito. Mayroon lamang isang tahimik at hindi matitinag na katiyakan. Ang mga inhinyero ay nakanganga. Dahang lumingon si Harrison Cowley. Isang hitsura ng purong pagkamangha sa kanyang mukha. Sa isang sandali, ang buong 2 bilyong laboratorio ay lubos na tahimik.
Ang tanging tunog ay ang mahinang ugong ng sistema ng bentilasyon. Pinitigan ni Harrison ang bata, pagkatapos ay si Amelia, at pagkatapos ay bumalik sa bata. Pagkatapos ay may ginawa siyang nakabasag ng tensyon. Itinaas niya ang kanyang ulo tumawa. Hindi ito isang mabait na taong. Ito ay isang malakas, umuugong, at mapanoksong tunog na tumalbog sa matataas na kisangay. Aba, ito ay nagiging mas maganda, sigaw niya, pinupunasan ang isang luha sa kanyang mata. Una ang katulo, na yon ang kanyang anak. Ano ito, isang palabas sa komedya? Sabihin mo sa akin, maliit na babae, aayusin mo ba ito gamit ang isang magikwan? Humakbang si Chloe, hindi natatakot sa kanyang tawa. Seryoso ang kanyang maliit na mukha. Hindi po, sabi niya, maliit ngunit malinaw ang kanyang boses. Pakikinggan ko po ito. Namatay ang tawa sa lalamunan ni Harrison. Tiningnan niya ang taimtim na mukha ng bata, ang takot na ekspresyon ng kanyang ina, at ang mga natigilang mukha ng kanyang pangkat ng mga inhinyero. Ang kabalintunaan ng sitwalon ay napakalaki, ngunit ang kanyang kayabangan ay isang apoy na nangangailangan ng gato, at ito ang pinakapambihirang gatong na inalok sa kanya. Bumalik ang kanyang malupit ng ngiti. Alam mo ba? Sabi niya, lumalakad patungo kay Chloe. Tinatanggap ko. Along ay nananatili. Masyadong natakot ang nanay mo na tanggapin ang hamon, pero may lakas ka ng loob. Ibibigay ko yan, sa'yo. Lumapit si Amelia, hinawakan ang braso ni Colonel. Hindi, Chloe, itlin mo na to. Hindi ito laro. Pakiusap po. Ginoo, bata lang siya. Hindi niya alam ang sinasabi niya. Tinaas ni Harrison ang isang kamay, pinatahimik siya. Huli na para dyan, Amelia. Tinanggap na ng anak mo ang mga tuntunin. 100.0 milyon piso kung magtatagumpay siya. Pareho kayong mawawala ng trabaho kung mabibigo siya. Nagpakasasa siya sa imposibleng drama ng lahat ng ito. Naisip niya ang kuwentong sasabihin niya sa kanyang mga kaibigan sa bold. Dinisinahanglugang, utos niya sa kanyang mga inhinyero. Bigyan ng espasyo ang maliit na yengno pa magtrabaho. Tingnan natin kung ano ang kaya niyang gawin. Ng mga inhinyero, na mukhang lubos na nalilito, ay umatras mula sa pedestal. Nagkatinginan sila, ang kanilang mga ekspresyon ay pinaghalong awa para sa pamilya at hindi paniniwala sa kabaliwan ng kanilang amo. Ngunit isang tao sa silid ang hindi tumatawa. Malapit sa likod, nakasandal sa isang konsol, ay isang babae na nanatiling tahimik sa buong pagsubok. Si Dong Evelyn Reid ay hindi empleyado ng Foreign Industries. Sa siyang tagamasid mula sa isang komite ng pangangasiwa ng gobyerno, isang physicist na may reputasyon sa pagiging maselan, walang tinikilingan, at imposibleng lokohin. Nasa huling bahagi na siya ng kanyang 60, may matalas at matatalinong mata na nakakita na ng lahat mula sa mga top, secret na proyektong militar hanggang sa mga malalim na pagkabigo ng korporasyon. Nakita na niya ang kayabangan na sumisira sa mga matatalinong lalaki noon. Tinanood niya habang si Chloe, hawak ang kamay ng kanyang ina, ay lumapit sa malakil at tahimik na makina. Nakita niya ang kalmadong pagtuon na bata, ang paraan ng pag-scan ng kanyang mga mata sa makina, hindi sa walang kabuluhang pagkamausisan ng isang bata kundi sa isang kakaibang analytical intensity. Mayroong isang bagay sa postura ng bata na nagtulak kay Dr. Ring na tumayo mula sa pader at rumakbang. Ginoong Thorne, sabi ni Dr. Reid, ang kanyang boses ay pumutol sa mga bulungan sa silid, kung magpapatuloy ang tawang pagsubok na ito, ako ang magsisilbing opisyal na tagahatol. Idodokumento ko ang mga pamamaraan ng bata at ang kanyang mga resulta. Hindi ito magiging isang sirko. Ito ay magiging isang eksperimento. Si Harrison, na nauumalin sa kanyang sariling palabas, ay iwinagayway ang isang kamay na walang pakundangan. Sige. Idokumento mo lahat ng gusto mo. Paganahin ang mga kamera, ilagay sa internal feed ng kumpanya. Hayaan ang lahat sa gusaling ito na makita kung ano ang hitsura ng tunay na pagbabago.
Tiyak siya sa kahihinatnan. Sa loob ng isang oras, mabibigo ang bata. Tatanggalin niya sa trabaho ang kanyang ina, at magkakaroon siya ng isang hindi malilimutang kwento tungkol sa pagkakataong sinubukan ng isang 10 taong gulang na bata na ayusin ang kanyang 2 bilyong makina. Nagiging isang alamat siya. Nanginginig si Abeya, maputla ang kanyang mukha. Nui, baby, pakiusap, desperadong bulong niya, umuwi na lang tayo. Hindi natin kailangang gawin ito. Dahang binitawan ni Chloe ang kamay ng kanyang ina. Pumarap siya sa kanya na may malalim na pagmamahal at determinasyon. Okay lang, Mami, malambing niyang sabi. Tinuruan ako ni Lolo Eli kung paano. Sabi niya, kailangan mo lang maging tahimik at pakinggan ang metal. Lagi nitong sinasabi kung saan masakit. Pagkatapos ay luminon siya sa makina ng Prometheus. Ito ay nakatayo sa ibabaw niya na parang isang higanting bakal. Para sa lahat, ito ay isang komplikadong kababalaghan ng modernong agham. Para kay Chloe, ito ay tulad lamang ng mga lumang makina sa kamalig ng kanyang lolo sa tuhod, mas nalaki, mas makintab, ngunit isang makina pa rin na may kuwentong sasabihin. Lumapit siya sa malamig at tahimik na metal. Inilagay niya ang kanyang maliliit na kamay sa ibabaw nito. Ipinikita kanyang mga mata, at ginawa ang isang bagay na hindi naisip ng sinuman sa silid na iyon. Nakikinig siya. At sa malalim na katahimikan ng metal, nagsimulang sabihin sa kanya ng makina ang sikreto nito. Ang unang body na natutunan ni Chloe mula sa kanyang lolo sa tuhod ay ang katahimikan ay may tunog. Si Sir Radiant Elias Elimas ay isang taong hinubog sa pagsubok ng ikalawang digmaang pandaigdig. Hindi siya isang sundalon na may dalang mitlet, siya ay isang dalubhasang mekaniko na nagpapanatili sa mga BiC-17 bomber na lumilipad sa ibabaw ng mga kalabang himpapawid. Isa siyang alamat sa Air Force, isang tao na sinakabing kayang masuri ang isang paparupak na makina mula sa 100 yarda ang layo sa pamamagitan lamang ng pagbabago sa ugong nito. Mayroon siyang regalo, isang malalim na intuitive na koneksyon sa mga makina na halos mistikal. Pagkatapos ng digmaan, umuwi siya hindi na may mga medalya para sa katapangan kundi may mga kamay na permanenteng nabahira ng langis at isang tahimik na unawa sa pagkapagod ng metal. Pinuno niya ang kanyang maliit na paggawa sa likod ng kanyang bahay ng mga pagod at sirang puso ng mga makina, mula sa mga traktor, kotse, at lumang kagamitan sa bukid. At sa maalikabok at nasisikatan ng aaw na espasyong iyon, itinuro niya sa kanyang apo sa tuhod, si Chloe, ang kanyang mga sikleto. Karamihan sa mga tao ay iniisip na ang isang makina ay isang bungkus lamang ng mga piyesa, sabi niya sa kanya, ang kanyang boses ay isang mababang ubong habang ginagabayan ng kanyang maliit na kamay sa ibabaw ng bloke ng makina ng isang tirak noong 1905 piece. Nali sila. Ang isang makina ay may buhay. Mayroon itong ritmo, isang tibok ng pusong. At kapag nagkasakit ito, nagbabago ang tibok ng puso nito. Hindi mo mahahanap ang pagbabagong iyon sa isang computer screen. Kailangan mo itong maramdaman, dito mismo. Ididiin niya ang kanyang kamay sa nanginginig na metal. Kailangan mo makinig gamit ang iyong balat. Itnui, kahit sa edad na 6 o 7, ay naiintindihan. Habang ang ibang mga bata ay naglalaro ng mga manika, natutunan niya ang wika ng mga makina. Natutunan niya na ang isang matinis sa ubong ay maaaring mga ulugan na malapit nang masira ang isang bearing, ang isang mababang guttural na katok ay maaaring mga hunugan ng problema sa mga piston. Natutunan niya na bawat makina, kapag nasa ilalim ng stress, ay nagbibigay ng isang babbala, isang maliit na panginginig, isang banayad na pagbabago sa temperatura, isang tunog na napakahina na ito ay higit na isang pakiramdam kaysa sa isang ingay. Ang sikreto, laging sinasabi ni Ellie, ay hulihin ang bulong bago ito maging isang sigaw. Layon, nakatayo sa sterile at futuristic na lab, ipinikit ni Chloe ang kanyang mga mata at hinayaan ang mundo na mawala. Ang mga pabulong na usapan ng mga inhinyero, ang ugong ng mga ilaw, ang hindi mapakaling pagtapik ng paa ni Harrison Ford. Lahat ay naglaho sa isang malayong ugong. Tinuon lamang niya ang makina sa ilalim ng kanyang mga palad.
Hindi niya iniisip ang 100.0 milyon piso. Iniisip niya ang pagod na mukha ng kanyang ina, ang pag-aalala sa kanyang mga mata na tila hindi nawawala. Iniisip niya ang tumpok ng mga brown na sobre sa kanilang mesa sa kusina, ang mga sinusubukan ng kanyang ina na itago sa kanya. Iniisip niya ang kanyang pangako kay Lolo Eli, na ginawa bago siya pumanaw, na lagi niyang gagamitin ang kanyang regalo upang ayusin ang mga bagay na sira. Sige, sabi niya. Ang kanyang boses ay nakakagulat na malinaw sa tahimik na silid. Binuksan niya ang kanyang mga mata at tumingin kay Dr. Meles. Maaari mo bang buksan ito, pero sa ilang segundo lamang. Tumingin si Dr. Meles kay Harrison, na nagbigay ng isang matalas at hindi mapakaling tango. Lumakad ang inhinyero sa isang control panel, ang kanyang mga daliri ay nakatutok sa seconds ng pag-activate. Pakiramdam niya ay isa siyang tanga. Ang buong sitwasyon ay isang bangungot habang busy. Hinindot niya ang pindutan. Ang makina ng Prometheus ay umikot, isang ugong na mabilis na tumaas sa isang malakas at umuumal na crescendo. Ang tunog ay napakalaki, isang pagpapakita ng hilaw na lakas na nakakulong sa loob ng makina. Para sa mga inhinero, ito ang pamilya, na tunog ng nalalapit na pagkabigo. Naghanda sila, naghihintay sa 90 segundong marka. Ngunit si Kanoy ay hindi nakikinig sa dagundo. Nakikinig siya sa kung ano ang nasa ilalim ng dagundo. Ang kanyang mga kamay ay nakadikit pa rin sa kasin. Itinagilid niya ang kanyang ulo, ang kanyang noo ay nakakunot sa pag-iisip. Namdaman niya ito kaagad, isang panginginig. Isang maliit, halos hindi mararamdamang panginginig na dumaloy sa balat ng metal ng makina. Hindi ito kasabay ng pangunahing panginginig ng makina. Ito ay isang pilyong alon sa isang kanmadong dagat, isang hindi magkatugmang ngota sa isang magandang kuwendas. Patayin mo. Bigla niyang sabi. Sumunod si Dr. Millet. Bumagal ang ikot ng makina. Ang dagundong nito ay nawala pabalik sa katahimikan. Nagpalitan ng mga nagtatakang tingin ang mga inhinyero. Hindi man lang niya ito pinatakbo ng 10 segundo. Paniyon. Talum ni Harrison. Nauubos na ang kanyang pasensya. Nagkaroon ka ba ng biglaang revelasyon? Ibinulong ba sa iyo ng makina ang mga lihim ng sansinuko? Hindi siya pinansin ni Chloe. Lumingon siya kay Dr. Reed, ang Iisang tao sa silid na ang mga mata ay walang panunuya kundi tunay na pagkamausisa. May pangalawang panginginig, sabi ni Chloe. Napakaliit nito, at wala ito sa tamang ritmo. Lumapit si Dr. Reed, iisip ang kanyang ekspresyon. Isang harmonic dissonance. Doc Camillus. Dapat ay nakuha iyon ng iyong mga sensor. Kumiling si Dr. Reyes. Itinuro ang isang malaking monitor na nagpapakita ng libong data point. Posible. Ang aming mga vibrational sensor ang pinakasensitibo sa mundo. Kaya nilang makita ang mga yapak ng isang landa. Nakikita mo ang data dyan. Ang pangunahing harmonic ay stable hanggang sa 8 milisegundong marka. Pagkatapos ay nagkakatunod, sunog ito. Walang pangalawang panginginig. Nang mga senso ninyo ay nakikinig sa isang lindol, simpleng sabi ni Chloe. Hindi nila naririnig ang bulong. Paglakad siya sa paligid ng makina, ng kanyang maliit na kamay ay marahang dumadampi sa ibabaw nito. Para siyang isang doktor na naghahanap ng pinagmulan ng sakit. Tuminto siya malapit sa base, kung saan isang serenang makakapal na pilak ng mga kable ang nagbibigay ng kuryente sa core. Nang nagaling ito dito sa loob, sa ilalim. Nagdatinginan muli ang mga inhinyero. Iyon ang pangunahing coolant assembly. Ito ay isang selyadong unit, triple, shielded. Walang maaaring magkamali doon. Nagpatakbo sila ng 12 simulation sa partikular na bahagi niyon. Perpekto ito. Naaari mo bang buksang ulit? Tanong ni Chloe. Pero sa pagkakataong ito, kailangan kong maging ganap na tahimik ang lahat. Bumuntong, hinina ng madrama si Harrison ngunit silinyasan si Dr. Meles na magpatuloy. Muli, umugong ang makina.
Sa pagkakataong ito, hindi ito hinawakan ni Knoll. Nakatayo siya ilang tarampakan ang layo, nakapikit muli ang kanyang mga mata, nakatagilid ang kanyang ulo. Ginamit niya ngayon ang kanyang mga taina, tulad ng itinuro sa kanya ni Ali. Dati, pinapatayo siya nito sa kabilang dulo ng pagawaan at tinutukoy kung aling kasangkapan ang kanyang ibinagsak sa sementadong sahig sa pamamagitan lamang ng tunog nito. Iba ang tunog ng isang wrench sa isang screwdriver, iba ang tunog ng isang socket, sa isang book. Sinasanay niya ang kanyang mga taina na marinig ang mga banayad na detalye na hindi napapansin ng iba. Tinuno ng dagundong ang silid, ngunit sinala ito lang isip ni Kroll. Hinahanap niya ang multo sa makina. At pagkatapos ay narinig niya ito. Isang maliit at matinis na pin. Nangyari ito habang ang makina ay umabot sa pinakamataas na lakas nito. Halos ganap itong natatabunan ng napakalakas na ihinay, ngunit naroon ito. Isang tunog na kasing liit at kasing talas ng isang karayom. Ayan, sigaw niya, bumukas ang kanyang mga mata. Ginawa niya ulit. Narinig niyo ba? Umiling ang mga inhinero. Wala silang narinig, kundi ang nakabibining dagno. Umikot ang mga mata ni Harrison. Bata, wala akong oras para sa mga larong ito. Naririnig mo lang ang mga bagay, dagay. Ngunit si Doc Reid ay nakatitig sa isang pangalawang monitor, isa na nagpapakita ng raw audio input mula sa mga acoustic sensor ng lab. Sandali, sabi niya, lumalakad patungo sa screen at tinititigan itong mabuti. Ginoong Forney, hindi siya nakakarinig ng mga bagay. Nitinurong niya ang isang maliit na spice sa audio Abercrombie, isang spike na napakaliit na halos hindi ito nakikita laban kahanay ng bundok ng pangunahing inay ng makina. Mayroong isang hindi pangkaraniwang acoustic event sa 4. Ito segundong Marta. Isang high frequency spike na tumatagal ng wala pang 100 ng isang segundo. Iminaksisa na ito ng diagnostic software bilang background noise, isang statistical error. Ngunit naroon ito. Huling tumahimik ang lab. Sa pagkakataong ito, tiba ang katahimikan. Ito ay may halong sinulid ng natiglilang hindi paniniwala. Isang 10 taong gulang na bata, gamit lamang ang kanyang mga taina, ay natupi ang isang data point na binaliwala ng kanilang $1 milyong na software. Tinitigan ni Harrison Cornha ang maliit na space sa screen, at sa unang pagkakataon sa araw na iyon, nawala ang kanyang malupit na ngiti. Tumingin siya kay Chloe, hindi bilang anak ng isang katulo, kundi bilang isang imposibleng variable sa isang equation na akala niya ay kontrolado niya. Gayunpaman, si Chloe ay nagpapatuloy na. Sinabi sa kanya ng tunog kung ano ang nangyari, ngayon kailangan niyang hanapin kung bakit. Naalala niya ang isa pa sa mga aal ni Ellie, ang metal ay may memorya, bata. Sa tuwing ito ay nagiging masyadong mainit o masyadong malamig. Sa tuwing ito ay natatamaan, naaalala nito. At kung minsan ang mga alaalang iyon ay lumilikha ng isang kahinaan na hindi mo makita. Hindi ito isang problema sa software. Anunsyo ni Chloe sa silid. At hindi ito isang problema sa disenyo. Nali ang pyesa. Kumakbang si Daramelis, nasaktan ang kanyang profesional na pagmamataas. Imposible yan, daladita. Bawat bahagi sa makinang ito ay custom, made sa Germany. Ito ay Ray. Sinubok ang stress, at sertipikado. Ang mga material na tolerance ay perpekto hanggang sa 1 nanometer. Nawa ba ang makina sa isang bagong metal? Tanong ni Chloe. Nakatingin kay Dr. Meles. Nagulat siya sa tanong. Oo. Ito ay isang proprietary alloy, isang tungsten, cobalt composite. Dinisenyo ito upang makayanan ang hindi paniwarang init at stress. Dahang tumango si Chloe, isang piraso ng palaisipan ang click sa lugar. Nagtatrabaho si Lolo Eli sa mga eroplano. Sabi niya, nang magsimula silang gumamit ang mga bagong metal, nagkakasakit ang mga eroplano sa mga bagong paraan. Sabi niya, hindi mo magagamot ang isang bagong sakit gamit ang isang lumang gamot.
Luminon siya at itinuro ang lugar sa makina kung saan niya naramdaman ang panginginig. Ang pin at ang panginginig ay nagmumulas sa parehong lugar. Ito ay isang maliit na bitak. Napakaliit nito na hindi mo makita. Ngulit kapag tumatakbo ang makina, umiinit ang metal, at lumalaki ng kaunti ang bitak, at nagsisimula itong kumanta. Isang bitak. Ang ideya ay tawa. Isang mikroskopikong depekto sa pinaka-advanced at pinakamailat na ginawang bahagi ng makina sa mundo. Patunayan mo, sabi ni Harrison, ang kanyang boses ay isang mababang umon. Ang hamon ay hindi na isang bino. Ito ay totoo. Tumingin si Chloe sa paligid ng Ren. Tiningnan ng kanyang mga mata ang mga kasangkapan at diagnostic equipment na nakakalat sa mga workbench. Pagkatapos ay nakita niya ito. Nakatago sa isang sulok ay isang simpleng lumang mekanikong stethoscope. Ang uri na maaaring gamitin ng isang mekaniko sa garahe upang makinig sa mga katok ng makina. Ito ay isang antigong bagay sa high-tech na mundong ito, marahil ay ginamit para sa isang demonstrasyon o dinala ng isang mas matandang inhinyero. Nailangan ko yan, sabi niya, itinuturo. Isang katulong, na mukhang lubos na nalilito, ay kinunga ang stethoscope at ibinigay ito sa kanya. Isinuot ni Chloe ang mga earpiece sa kanyang mga tainga. Para siyang isang batang naglalaro ng doktor, ang instrumento ay nakakatawang malaki sa kanya. Lumapit siya sa makina at inilagay ang malamig na metal bell ng stethoscope sa kasin, sa mismong lugar kung saan niya naramdaman ang panginginig. Bukisan mo, sabi niya. Muffled ang kanyang boses. At iwanan mong bukas. At ubili si Dr. Miles, nakatingin kay Harrison, na nagbigay ng isang matalas na tahong. Umugong ang makina sa ikatlong pagkakataon. Ang mga inhinyero ay nagsimulang magbilang pababa mula sa 9 segundo sa kanilang mga isipan. Ipinikit ni Chloe ang kanyang mga mata, ang kanyang buong mundo ay lumiit sa mga tunog na nagmumula sa stethoscope. Narinig niya ang malakas at malusog na tibok ng core ng makina, ngunit sa ilalim nito, narinig niya ang bulo. Ang maliit na pinay na yun ay isang malinaw at matalas na tik, tik, tik. Ito ang tunog ng isang maliit na bitak, isang mikroskopikong depekto sa haluang metal na nanginginig sa ilalim ng napakalaking stress. Ito ang lihim na sigaw ng tulong ng makina. Sinundan niya ang tunog. Ginagalaw ang stethoscope ng 1 pulgada sa bawat pagkakataon. Ito ay lumalakas, mas malinaw. Kinusubaybayan niya ang bitak sa pamamagitan ng boses nito. 40 segundo, bulong ng isang inhinyero. Bumibilis ang pag-tit. Tumitindi ang stress. Nagsisimula na ang kasi. 60 segundo. Hindi natin nagisiklo. Ang kanyang konsentrasyon ay ganap. Natagpuan niya ang eksaktong pinagmulan. Ito ay isang solong mountain boat para sa coolant assembly. Hindi ang boat mismo ang may bitak. Ang bitak ay nasa inane block sa ilalim ng ulo ng boat, nakatago sa paningin. Ang boat ay nagsisilbing isang tuning fork. Pinapalakas ang panginginig at ipinapadala ang tunog. 40 segundo. Nagsimulang manginig ang buong makina. Nagsimulang tumaas ang pamilyar na malagim na ubo. Ang acid resonance ay nagsisimula ng manibabaw. Nalapit ng mamatay. Sigaw ni Dr. Miles. Nito, sigaw ni Chloe. Ang kanyang boses ay pumutol sa ingay. Inalis niya ang stethoscope, at mariing idiniin ang kanyang daliri sa ulo ng boat. Ang problema ay dito mismo. Sa 90 segundo, habang ang ubong ay umabot sa pinakamataas na antas nito, namatay ang makil sa karaniwan nitong huling pag-flake. Ngunit sa pagkakataong ito, alam ng lahat sa silid kung ano ang nangyari. Hindi lamang sila nanood ng isa pang kabiguan, nanood sila ng isang diagnosis. Lumapit si Dr. Rin at lumuhad sa tabi ni Chloe. Sigurado ka ba? Bata. Nalumanay niyang tanong. Tumango si Chloe, namumula ang kanyang mukha sa konsentrasyon. Pagod na ang metan. Isa itong memory crack mula lang higpitan ng boat. Natibay ang bagong haloang metal, ngunit malutong ito, tulad ng matigas na candy. Masyado ninyong higpitan ng boat,
at gumawa ito ng isang maliit na bitak. Hindi ito makita ng computer, ngunit nararamdaman ito ng makina. Nakatayong naniga si Harrison Ford, ang kanyang mukha ay isang maskara ng hindi paniniwala. Ang anak ng katulong ay hindi lamang alok ng isang higaw na hula, nagbigay siya ng isang partikular na mechanical na diagnosis, isang diagnosis na alinman sa pag-uusap ng isang bata o ang pinakamatalinong teraso ng intuitive na engineering na nasaksihan niya. Mayroon lamang isang paraan upang malaman. Kunin ninyo ang inyong mga kasangkapan, utos niya kay Dr. Marles, paus ang kanyang boses. Alisin ang boat na iyan. Titingnan natin kung ang maliit na batang ito ay isang henyo o isang sinungaling. Idon Meles, ang kanyang muka ay pinaghalong alinlangan at isang umuusbong at nakakatakot na paggalang, ay personal na kumuha ng isang torque wrench mula sa isang malinis na drawer na may foam. Ang kasangkapan ay mukhang isang futuristic na sandaita. Lumapit siya sa makina, ang kanyang mga galaw ay mabagal at siladya. Dalawang iba pang mga inhinyero ang nasa tabi niya, ang isa ay may hawak na isang malakas na fiber optic camera, ang isa naman ay isang hanay ng mga magnetic tray upang hawakan ang mga bahagi. Sigurado ka ba dito, Ginoo? Tanong ni Dr. Meles kay Harrison sa uling pagkakataon, mababa ang kanyang boses. Kung bubuksan natin ang Conan Hasin, mawawalan ng bisa ang warranty ng manufacturer sa core assembly. Sisingilin tayo ng mga aleman ng malaking halaga upang muling setting ito. Hindi tumingin si Harrison Ford kay Dr. Meles. Ang kanyang tingin ay nakatuon kay San Louis, na tahimik na nakatayo sa tabi ng kanyang ina. Ang kanyang maliit na kamay ay nakahawak na ngayon kay Amelia. Ang isip ng bilyonaryo ay umiikot. $100 milyong dolyar. Ang bilang, na kanyang inihagis bilang isang biro, ay umalinomaw ngayon sa kanyang ulo na may bigat ng isang bisang kontrata. Ngunit hindi lamang ito tungkol sa pera, dito ay tungkol sa imposibilidad ng lahat ng ito. Kung tama ang batang ito, kung gayon lahat ng kanyang naiintindihan tungkol sa kadalubhasaan, tungkol sa mga kredensyal, tungkol sa mismong kalikasan ng henyo, ay mali. At kung mali siya, maaari niyang itapon ang buong kakaibang episode na ito bilang isang pagkakataon lamang at bumalik sa kanyang nahuhulaan na mundo ng mga problema na kayang lutasin ng pera at mga degree. Kailangan niyang malaman. Gawin mo, utos ni Harrison, ang kanyang bosa sa isang daralgal. Koy na ang warranty. Wala akong pakialam. Gusto kong makita kung ano ang nalailalim ng boot na iyan. Tumango ng seryoso si Dr. Meles. Ninilagay niya ang wrench. Ang alistin ay eksaktong lek sa ulo ng boat. Na isang apply siya ng puwesang. Ang boat, na hinigpitan sa isang tiyak at napakalaking torque, ay lumaban sandali. Walang nangyari. Magkapapos. Sa isang matalas na crack na nagpatalon sa lahat, nabasag ang selyo. Nang tunog ay parang putok ng baril sa tahimik na silid. Dahan, mainat, nagsimulang paikutin ni Dormeles ang match. Ang mga inihilyaro ay lumapit. Ang kanilang mga mukha ay iluminado ng maliwanag na puting ilaw na mga lampara sa inspeksyon. Ang boat ay mahaba, halos 8 pulgada ng pinong sinulid na bakal. Bawat ikot ay tila sinadya, seremonyal. Tinigil ni Amelia ang kanyang hininga, ang kanyang puso ay kumakabog ng isang galit na ritmo laban sa kanyang mga tadyang. Natatakot siya para sa kanyang anak na babae. Nakita niya, kung ano ang ginagawa ng mga lalaking tulad ni Harrison Cole sa mga taong nagpapahiya sa kanila. Hindi na ito tungkol sa isang makina, ito ay tungkol sa pagmamataas. Sa wakas, natanggal ang huling silulin. Sa maselang paghawak ng isang siruhano, itinaas ni Dr. Meles ang boat mula sa housing nito. Okra itong perpekto, kumikinang, walang depekto, isang testamento sa German engineering. Painat niya itong inilagay sa magnetic tray. Ngayon, ang camera, utos niya. Isang inhinyero ang nagmanlabra sa manipis at nababaluktot na leg ng fiber optic camera sa walang laman na butas ng boat. Sa isang malaking monitor sa malapit,
isang malabong magnified na imahe ang lumitaw. Lahat ng mga inhinyero ay lumapit, ang kanilang mga mata ay scan sa screen. Ang imahe ay nagpakita ng makinis at pabilog na mga pader ng sinulid na buta. Isa itong perpektong piraso ng makinarya. Walang anuman doon. Tuminala si Doc Canelis, isang alon ng ginhawa ang bumalot sa kanyang mukha. Malapit na niyang idetara itong malinis, na ipahayan ang teorya ng bata na isang pantasya. Walang anuman dito, Ginoo, sabi niya, isang nota ng tagumpay sa kanyang boses. Ang housing ay malinis, tulad ng inaatsahan namin. Naramdaman ni Harrison ang isang pag-gus ng tagumpay. Isa lamang itong maswerteng mula, isang pantasya ng bata. Naging makatuwian muli ang mundo. Kaya isang kuwento lamang pala ito, sabi niya, bumaling ng isang malamig na tingin kina Chloe at Amelia. Ngunit humakbang si Doc Reid. Ang kanyang mga mata ay naniit sa konsentrasyon. Sandali, sabi niya, matalas ang kanyang boses. Tingnan ninyo ang basic. Pan ang kamera pababa sa pinakailalim ng housing. Inayos ng inhinyero ang camera. Nagbago ang imahe sa screen, lumipat sa kabila ng mga sinulid patungo sa patag at pabilog na ibabaw kung saan dapat nakasalalay ang dulo ng book. At pagkatapos ay nakita nila ito. Halos hindi ito nakikita. Isang linya na napakanipis na parang isang ligaw na piraso ng buhok. Isang mikroskopikong gasgas sa makintab na haluang metal. Nagsimula ito sa gilid ng butas at tumakbo palabas ng wala pang 1 milimetro bago mawala. Wala ito. Isang paswitate frown. Isang hindi ganong mahalagang imperfeksyon. Iyan lang. Pangungutya ng isa sa mga nakababatang inhinyero. Iyan ang malalim na depekto. Isa itong touring mark. Ngumiling si Chloe. Hindi pa niya nakikita ang loob ng makina, ngunit alam niya kung ano ang naroon. Hindi ito isang gasgas, sabi niya, hindi, nagbabago ang kanyang boses. Ang isang gasgas ay may maragilig. Ang linyang iyon ay wala. Papasok ito. Itinuro ni Doc Reid ang screen. Tama siya, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng isang tahimik na pagkamangha. Nagdagan ang magnification at lumipat sa thermal imaging filter. Cut ng isang utot ang inhinyerong. Ang imahe sa screen ay zone in, ang kulay, abo na metallic landscape ay lumalaki hanggang ang maliit na linya ay naging isang tulis na kanyern. Pagkatapos ay activate niya ang thermal filter. Kumislap ang screen, at ang imahe ay napalitan ng isang umiikot na mapa ng mga asor at berde, na kumakatawan sa ambit na temperatura ng metal. Ngunit ang linya, ang maliit na bitak, ay kumikinang na may isang mahinang muntong pulang ilaw. Diyos po, bulong ni Dr. Meles, nanginginig ang kanyang boses. Ipinaliwanag ni Dr. Reid sa mga natigilang silid, residual yen. Ang stress ng cascade resonance, araw, ay nakatuon ang lahat ng thermal energy nito sa iisang puntong iyon. Ang bitak ay isang heatsink. Hawak nito ang memorya ng lagnat ng makina. Hindi ito maikakaila. Imposible ito. Ito ang katotohanan. Isang mikroskopiko at hindi nakikitang bitak, na nakatago sa loob ng core ng makina, ang pinagmula ng 2 bilyong pagkabigong. Isang depekto na napakaliit na walang sensor na makakakita nito, walang diagnostic na makakahanap nito. Ngunit isang 10 taong gulang na bata, na walang mga kasangkapan, walang pagsasanay, at walang mga blueprint, ay natagpuan ito sa pamamagitan lamang ng pakikinig. Tinitigan ni Harrison Korn ang kumikinang na pulang linya sa screen. Naamdaman niya ang isang malamig na sinkasyon na gumapang sa kanyang gulugod. Tahimik ang silid, ngunit ang kanyang isip ay umuuwal. Ang mundo ay biglang tumagilid sa kanyang axis. Tumingin siya mula sa screen patungo sa maliit na batang babae. Nakatayo siya doon, hindi na may hitsura ng tagumpay, kundi may isang tahimik na kalungkutan, na parabang nangatingin siya sa isang bagay na nasasaktan. Ipinahayag niya sa publiko, sa harap ng kanyang buong senior engineering team at isang opisyal ng gobyerno, na inalok niya ang batang ito ng 100 punto sa Romilyon piso.
Ito ay isang kontrata na gawa sa panunuya at kayabangan, ngunit isa pa rin itong kontrata ng mga tuntunit, ay simple, ayusin ang makina. Hindi pa niya ito naayos, ngunit may ginawa siyang mas pansin. Natagpan niya ang sugat. Kaya simulan niya, halos gulong ang kanyang boses, paano natin ito aayusin? Lahat ng mga mata ay bumaling kay Chloe. Ang pinakamahuhusay na inhinyero sa mundo, mga kalalakihal at kababaihan na kumikita ng 6 na figura, ay tumitingin sa isang bata pa sa sagot. Nag-isip sandali si Chloe. Naisip niya ang paggawaan ng kanyang lolo sa tuhod. Naalala niya kung ano ang ginagawa nito kapag nakakahanap ito ng isang bitak sa isang lumang bloke ng makina. Ang solusyon ay hindi lading palitan ng piyesa. Minsan, itinuro sa kanya ni Ellie, ang lunas ay hindi tungkol sa paggawa ng bago, ito ay tungkol sa pagtulong sa lumang piyesa na gumaling. Hindi ninyo maaring ilagay lang ang isang bagong bot, sabi niya. Nahina na ngayon ang metal, sa paligid ng bitak. Pagod na ito. Ngung ilalagay ninyo ang parehong presyon dito, mabibitak lang ulit ito. At sa susunod, mas nalala pa. Tumingin siya kay Dr. Miles. Mayroon ba kayong isang bagay na tulad ng isang manggath? Isang napakanipis na metal na tubo na maaaring magkasya sa loob ng butas. Dahang tumango si Doc Miles, nagsisimula ng gumana muli ang kanyang isip, na sinusundan ang kanyang lolika. Isang silindaboshin oo, maaari kaming gumawa ng isa sa machine shop. Mas pantay nitong ipapamahagi ang presyon, mula sa buot sa buong ibabaw. Kailangan itong gawin sa ibang metal, bagaman, dagdag ni Chloe. Isang bagay na mas malambot. Isang bagay na magbibigay ng kaunti. Tulad ng isang unan. Ngumingin siya sa paligid ng lab, ang kanyang mga mata ay scan sa mga materyales sa mga istante. Tulad ng tanso. Tinitigan siya ng mga inhinyero. Ang tanso ay isang mahusay na konduktor ng init at kuryente, ngunit ito ay isang malambot na metal. Walang sinuman ang iisip na gumamit ng isang malambot na metal bilang isang load, bearing na bahagi sa isang performance na in-encore. Labag ito sa bawat tuntunin sa kanilang mga aklat, aralin. Yan ay hindi kinaugalian, utal ni Dr. Kyles. Ang mga detalye ng presyon para sa bot na iyon ay napakalaki. Mababaluktot ang tanso. Matiyadang sabi ni Chloe. Iyon ang punto. Nailangan itong mabago ang hugis ng kaoti. Ipindutin nito ang bitak at sahahawakan ito ng magkasama, tulad ng isang bendahen. At sasitsipin nito ang maliit na pangininig bago ito lumaki at maging isang pagyan. Bibigkas niya ang isang mula kay Ellie, na parabang nakatayo ito sa tabi niya. Minsan ang pinakamatibay na tagpi ay ang pinakamalambot, bata. Tinitingnan ni Dr. Reed si Chloe na may ekspresyon ng puno at hindi nababahiran na paghanga. Ang bata ay hindi lamang nanguhula, inilalarawan niya ang isang prinsipyo ng mechanical engineering na may daang taon na, isang prinsipyo na halos nakalimutan na sa panahon ng computer modeling at perpektong mga haluang metal. Uusapan niya ang tungkol sa sympathetic resonance circular at material damping. Sa kanyang sariling simpleng mga salita, nagtuturo siya ng isang masterclass. Naramdaman ni Harrison Crowley na gumuho ang huling piraso ng kanyang katiyakan, na iwan lamang ng isang hilaw at nakangangang pakiramdam ng pagkamangha. Itinayin niya ang kanyang impeyo sa paniniwala na siya ang pinakamatalinong tao sa anumang silid. Nagbayad siya para sa pinakamahuhusay na isipan, pinakamahuhusay na materyales, pinakamahuhusay na teknolohiya. Lumikha siya ng isang mundo sa paligid niya na sumasalamin sa kanyang sariling imahe, matigas, makintab, at walang patawad. At ngayon, isang 10 taong gulang na bata ang nagsasabi sa kanya na ang solusyon sa kanyang pinakamalaking problema ay hindi mas maraming lakas, kundi kaunting lambot. Ito ay isang aral na higit pa sa mekanika ng isang makina. Gawin ninyo ang bushel, sabi ni Harrison, tahimik ngunit madatag ang kanyang boses. Sa kanyang eksaktong mga detalye. Isang manggas na tanso.
At hanapan ninyo ako ng isang bagong book. Tumingin siya sa kanyang koponan. At gusto kong panoorin ninyo lahat. At gusto kong matuto kayo. Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang buong pansin kay Amelia. Maputla ang babae. Malaki ang kanyang mga mata na may pinaghalong takot at isang mabangis na umuusbong na pagmangalaki. Mukhang malapit na siyang himatayin. Ginang Hayes, sabi ni Harrison, ang kanyang tono ay nawala na ng lahat ng naunang panunuya. Ang iyong anak na babae mayroon siyang isang pambihirang regalo. Kumango lamang si Amelia, hindi makapagsalita. Hinayan niya si Kanoy palapit, ang kanyang braso ay nakapulupot sa kanya. Naniniwala ako mayroon tayong kasunduan, pagpapatuloy ni Harrison. Ang mga salita ay tila kakaiba at mabigat sa kanyang bibig. Ngunit ang mga tuntunin ay kailangan niyang ayusin ng makina. Hindi pa tapos ang pagsubok. Tumingo siya, hinayaan ang bigat ng kanyang mga salita na manatili sa halin. Install natin ang manggas at ang bagong book, at pagkatapos ay patakbuhin natin ang makina ng isa pang beses. Kung tumakbo ito ng mas matagal sa 70 segundo, kung tumakbo ito kahit 71 segundo lamang, kung gayon sa iyo ang pera. Tumingin siya kay Chloe. At, Dalagita, sabi niya, ang kanyang boses ay may halong paggalang na hindi pa niya ipinakita sa sinuman sa loob ng maraming taon. Kapag tapos na ito, mag-uusap tayo ng matagal. Dahil pakiramdam ko ay marami ka pang ituturo sa amin. Nagmamadaling umalis ang mga inhinyero patungo sa machine shop. Isang pakiramdam ng panibagong, halos galit na lalunin sa kanilang mga kilos. Hindi na lamang sila sumusunod sa mga utos. Bahagi na sila ng isang bagay na imposible. Isang siyentipikong himala na ginagabayan ng isang bata. Habang naghihintay sila, nagbago ang kapaligiran sa LAD. Ang malamig na sterility ay napalitan ng isang nahahawakang pakiramdam ng pag-asang. Kinausap ni Dr. Reed si Chloe, hindi bilang ikang matanda na nakikipag-usap sa ikang bata, kundi bilang isang siyentipiko sa isa pa. Tinanong niya si Chloe tungkol sa kanyang lolo sa tuhod. Tungkol sa mga lumang makina, tungkol sa kung paano niya natutunang makinig sa metal. Si Chloe, na hindi na nararamdaman ang presyon ng pagsubo, ay sumagot ng may simple at hindi epektadong katapatan. Ikinuwento niya ang tungkol sa mga kamay ni Lolo Eli, kung paano sila magaspang ngunit banayad, at kung paano siya laging amoy langis at kape. Ikinuwento niya kung paano siya naniniwala na bawat makina ay may kaluluwang. Tinanood sila ni Amelia. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nagsimulang gumaan ang bigat sa kanyang dibdib. Hindi na ito tungkol sa pera, hindi talaga. Ito ay tungkol sa pagkakita sa kanyang anak na babae, hindi bilang isang pasanin o isang alalahanin, kundi bilang isang himala. Ito ay pagkakita sa regalo na lagi niyang alam na taglay ni Chloe, na kinikilala ng mundo. Naroon pa rin ang takot. Isang mababang ugong sa likod ng kanyang isipan, ngunit niyon ay napapatuman na ito ng isang malakas at pumapailan lang na pag-asa. Nakatayo si Harrison Ford na hiwalay sa lahat, nagmamakid. Pinanood niya ang maliit na batang babae na nakikipag-usap sa batikang physicist. Pinanood niya ang sariling ina ng bata, ang kanyang mukha ay daang nagbabalik sa kulay. Pakiramdam niya ay isa siyang estangyero sa kanyang sariling laboratorio, isang haris sa isang kaharian na binaligtad. Ang kanyang buong buhay ay isang walang umpan na paghahangad ng kontrol. Kontrolado niya ang kanyang kumpanya, ang kanyang mga empleyado, ang kanyang pampublikong imahe. Ngunit sa loob ng isang oras, isang 10 taong gulang na bata ang kumuha ng lahat ng kontrol na iyon. Kumilos siyang sa ikang antas na hindi niya maintindihan, damit ang isang wikang hindi niya sinasalita. Ipinahiya siya nito. At habang nakatayo siya doon, pinapanood ang tahimik at pambihirang batang ito, may napagtanto siyang ikinagulat niya hanggang sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Hindi siya galit. Nagpapasalamat siya. Makalipas ang isang oras, bumalik si Dr. Meles, may dalang isang maliit na kahon na may bromelin. Sa loob ay nakalagay ang isang bagong gawang bot at isang kumikinang na rosy gold na manggas na tanso. Ang mga piyesa ay inilagay ng may paggalang ng isang sagradong ritual.
Bawat kinihinyero sa lab ay nagtipon upang manood. Nang bagong boat ay mainat na inilagay sa housing na may linya ng tanso at hinigpitan, hindi sa pinakamataas na posibleng torque, kundi sa isang bagong at mas mababang detalye na iminungkahi ni Chloe. Nang matapos ito, muling tumahimik ang lab. Ito ang huling pagsubok. Lahat. Ang pera, ang mga trabaho, ang hinaharap ng proyektong Apex, ay nakasalalay sa sandaling ito. Nakatayo si Dr. Miles sa control panel, nanginginig ng bahagya ang kanyang kamay. Tumingin siya kay Harrison. Tumingin si Harrison kay Chloe. Nagbigay si Chloe ng isang maliit at tiwalang tango. Simula ng pagsubok, sabi ni Harrison Fon, ang kanyang boses ay umalingaw sa katedral ng anyang. Inindot ni Dong Miles ang pindutan. Ang makina ng Prometheus ay umugo. Ang dagundong ng makina ng Prometheus ay isang pamilyar na tunog, ngunit ang pakiramdam sa silid ay ganap na bago. Wala nang pakiramdam ng takot, walang countdown sa kabiguan. Kahalip, mayroong isang marupok at samang asa. Isang pakiramdam ng pagsaksi sa imposibil. Bawat tao sa laboratorio ay nakatayong nanigas, ang kanilang mga mata ay nakadikit sa malaking digital timer sa dingding. Ang mga pulang numero nito ay nagmamarka sa paglipas ng panahon. 10 segundo. Nang ugong ng makina ay makinik, isang perpekto at malakas na purr. Nakatayong galap na tahimik si Chloe, nakapikit ang kanyang mga mata, nakikinig hindi sa kanyang mga taing na kundi sa kanyang buong katawan. Nararamdaman niya ang tibok ng puso ng makina, at sa unang pagkakataon, ito ay kalmado. Tanggalit at nakatagong panginginig ay nawala. Ginagawarang manggas na tanso ang trabaho nito, sinilitsipang hindi magkatugmang panginginig, pinapakalma ang pagod na metal. Patilong segundo. Tinitigan ng mga inihinyero ang kanilang mga monitor. Ang mga data scheme ay walang depekto. Bawat sukatan ay berde. Ang mga vibrational sensor, na ngayon ay naka-kalibre upang makinig sa bulong, ay nagpakita ng isang malinis at matanag na harmonic. Ito ang pagganap na kanilang pinangarap, ang ipinangako ng kanilang mga simulation ngunit laging ipinagkakait ng realidad. Parim ng segundo. Nalaman ni Harrison Ford na pinipigilan niya ang kanyang hinina. Isang butil ng pawis ang dumaan sa kanyang sentido. Isinugal niya ang mga kapalaran sa stock market, sa mga corporate accumulator. Sa pagtaas at pagbaba ng mga pandaigdigang ekonomiya. Gumawa siya at nawalan ng milyon sa loob ng isang araw nang hindi kumukuran. Ngunit hindi pa siyang nakaramdam ng ganitong presyon. Ang kanyang buong pananaw sa mundo ay nakasalalay sa tik-tak ng orasan na iyon. 80 segundo. Ito ang kritikal na punto, ang sandali kung saan laging nagsisimula ang cascade resonance sa kanyang nakamamatay na symphony. Isang katahimikan nang bumalot sa silin. Hinawakan ni Dr. Miles ang gilid ng kanyang console. Puti ang kanyang mga buko. Ang ugong, ang panginginig, ang huling hininga ng makina, lahat sila ay inaasahan ito. 85 segundo ang makina ay hindi umungot. Hindi ito nangilin. Kumanta ito. Ang malakas at matatag na dagundong nito ay ang tunog ng isang malusog na puso, na tumitibok ng malakas at totoo. 80 segundo segundo ang timer ay lumipat sa 91. Isang samang paghina ang gumaan sa silid. Nahampasan nila ang marka. Ang sumpa ay nabasag. 72 isang tao sa likod ng silid ang napahikbi sa sobrang ginhawa. Tumilala si Dr. Miles mula sa kanyang monitor, malaki ang kanyang mga mata sa hindi paniniwala. Lahat ng mga sistema ay matatag, anunsyo niya, nanginginig ang kanyang boses sa emosyon. Ang resonance ay nananatili sa 78.0% na kahusayan. Ito ay perpeto. Ang timer ay patuloy na umakyat. 2 minuto. 3. Timer. Pagkatapos ng 10 minuto ng walang depektong at tuloy na operasyon, sa wakas ay natagpuan ni Harrison Con ang kanyang boses. Patayin mo. Sabi niya, paus ang kanyang boses. Sumunod si Dr. Millet. Buwagal ang
ikot ng mahina ng may banayan at kontroladong ugong. Ang dagundong nito ay nawala sa isang kontentong katahimikan. Sa loob ng mahabang sandali, walang nagsalita. Ang tanging tunog ay ang tahimik na pag-click ng lumalamig na metal. Pagkatapos ay sumabog ang silin. Ng mga inhinyero ay pumalakpak, sumisigaw at pumaparapak. Niyakap nila ang isa't isa. Ang ilan ay may mga luha ng kagalakan at pagod na dumadaloy sa kanilang mga mukha. Tapos na ang 6 na linggo ng impyerno. Ang imposibleng problema ay nalutas na. Ngunit hindi lamang sila nagdiriwang para sa makina. Pumapalakpak sila para sa maliit na batang babae na, sa loob ng isang hapon, ay nagturo sa kanila ng higit pa kaysa sa kanilang mga taon ng edukasyon. Sa wakat ay binitawan ni Amelia Hayes ang hinina na kanyang pinipigilan. Umupo siya sa isang kalapit na upuan, biglang hindi na kayang suportahan siya ng kanyang mga binti. Ang ginhawa ay napakalaki, parang isang pisikal na bigat ang inalis sa kanyang kalulong. Tumingin siya sa kanyang anak na babae, na ngayon ay dahang nilalapitan nila Dr. Meles at ng iba pang mga inhinyero, ang kanilang mga mukha ay puno ng pagtamangha. Tinitingnan nila siya, hindi bilang isang bata, kundi bilang isang tagapagligtas. Dahang lumakad si Harrison Ford sa nagdiriwang na karamihan, hindi inaalis ang kanyang mga mata kay Plum. Huminto siya sa harap niya. Natahimik ang mga inhinyero, naramdaman ang bigat ng sandali. Lumuwad, si Harrison. Ibinaba ang kanyang sarili sa antas ng mata ng maliit na batang babae. Ang mayabang at aruganting bilinaryo ay nawala. Kakanyang lugar ay isang taong nagpakumbaba hanggang sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Nagawa mo, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng isang paghanga na hindi pa niya naramdaman. Talagang nagawa mo. Tumango lamang si Chloe, isang maliit at mahiyain na ngiti ang sa wakas ay sumilay sa kanyang mga labi. Hindi na ito malungkot, tahimik niyang sabi. Kailangan lang ito ng isang taong makikinig. Tumingin si Harrison mula kay Chloe patungo sa kanyang ina. Lumayo siya at humarap kay Amelia. Huminga siya ng malalim, ang pampoblikong deklarasyon ay tila surreal at ganap na kinakailangan. Ginang Hayes, simula niya, malinaw at matatan ang kanyang boses, na umaabot sa bawat sulok ng lab. Kaninang umaga, gumawa ako ng isang pangako. Isang kontrata. Sa harap ng mga saksi, itinuro niya ang mga latigilang mukha sa paligid niya at pagkatapos ay kay Dr. Reed, na nanonood na may maliit at nasisiyahang ngiti. Inalok ko ng 100.0 milyon piso sa sinumang makakaayos sa makinang ito. Hindi lamang ito inayos ng iyong anak na babae, kundi muli nang inimbento ang ating buong proseso ng diagnostic. Ang kontrata ay may bisat. Ang pera ay sa iyo. Numinyala si Amelia. Tinitigan niya siya, hindi proseso ng kanyang isipang bilang. $100 milyong. Ito ay isang halaga na napakalaki, na wala itong kahulugan. Isa itong biro. Hindi ito maaaring maging totoo. Ginoo, hindi ka maaaring maging seryoso, utal niya. Isa itong laro. Galit ka. Hindi namin inaasahan, mas seryoso ako ngayon kaysa dati sa aking buhay. Putol ni Harrison, matatan ang kanyang boses. Hindi ako gumagawa ng mga alok na hindi ko balak tuparin. Ang aking salita ay ang aking panunupa. Ito ang pundasyon kung saan ko itinayo ang kumpanyang ito. Tumingin siya sa paligid sa kanyang mga empleyado. Hayaan itong maging isang aral sa inyong lahat. Ang isang pangakong ginawa ay isang utang na dapat bayaran, gaano man kahanal ang pangako sa unang tingin. Bumalik siya kay Amelia. Ang aking personal na bangkero ay makikipag-ugnayan sa iyo bukas upang ayusin ang paglilipat. Iminumungkahi kung kumuha ka ng isang napakagaling na abogado at isang napakagaling na accountant. Kakailanganin mo sila. Nagsimulang umiyak si Amelia, tahimik na mga luha ang dumadaloy sa kanyang mukha. Hindi ito ang kagalakan ng pagkapanalo sa isang lottery. Ito ang biglaang at nakakagulat na pagpapalaya mula sa isang buong buhay na takot.
Ang mga bayarin sa medical na bumabagabag sa kanya habang gising at nagpapahirap sa kanyang pagtulog. Ang patuloy na gumagapang na pagkabalisa na hindi alam kung paano niya babayaran ang susunod na paggamot, ang susunod na reseta, ang susunod na pagbisita sa doktor. Ang takot na iwanan ang kanyang anak na babae na isa sa mundo. Sa isang inilap, lahat ng iyon ay nawala. Kinawi. Higit pa ito sa pera. Ito ay kalayaan. Ito ay buhay. Si Chloe, nang makita ang kanyang ina na umiiyak, ay yumakap sa kanyang baywang. Okay lang, Mommy. Bulong niya. Na yun. Gagaling ka na. Ang simpleng at taos, pusong parilalang iyon ay tumamak kay Harrison Ford na may lakas ng isang pisikal na suntok. Masyado siyang nahuhumaling sa makina, sa kontrata, sa mismong drama ng kaganapan, na hindi niya talaga isinaalang ang elemento ng tao. Dinamit niya ang kahirapan at kawalan ng kapangyarihan ng babaeng ito bilang isang props sa kanyang teatro ng kahihiyan. Nagbiro siya tungkol sa kanyang mga simpleng problema, ang kanyang utang sa bahay, ang kanyang mga bayarin sa sasakyan. Ngunit ngayon ay nakita niya ang katotohanan sa kanyang mukha na may bahid ng luha. Ang kanyang mga problema ay hindi simple, sila ang malalim at nakakatakot na mga problema ng isang ina na lumalaban para sa kanyang buhay at para sa kinabukasan ng kanyang anak. Isang alon ng kahihiyan, malalim at hindi pamilyar, ang bumalot sa kanya. Nakita niya ang mundo sa mga tuntunin ng mga kita at pagkalugi, ng mga arian at pananagutan. Hindi pa niya talaga nakikita ang mga taong naglilinis ng kanyang mga sahig at naghahain ng kanyang kapel. Sila ay tulad ni Amelia, bahagi ng mga kasangkapan. Ang iyong mga medical na paggamot, sabi ni Harrison, ang mga salita ay tila kwangsa at hindi sapat. Ang iyong utan. Tuminala si Amelia, nagulat na malalaman niya o magmamalasakit. Opo, Ginoo. Sabi niya. Makapal ang kanyang boses sa luha. Naging mahirap po. Naramdaman ni Harrison ng isang biglaang at kagyat na pangangailangan na gumawa ng higit pa, na ayusin ang higit pa kaysa sa makina lamang. Ang ₱100 ay isang kontraktual na obligasyon, isang bayad para sa isang serbisyong naibigay. Ngunit ang nararamdaman niya ngayon ay isang moral na obligasyon, isang pangangailangan para sa pagtubos. Dr. Reed, sabi niya, bumaling sa crisis, isa kang opisyal ng gobyerno. Kailangan kong saksihan mo rin ito. Bumalik siya kay Amelia. Ang ₱100 milyon ay para sa lenyo ng iyong anak na babae. Iyon ay isang hiwalay na usapin. Tungkol naman sa iyong pangangalagang medical, dinanghayes, isaalang. Alam mong naayos na. Mula sa sandaling ito, ikaw ay nasa ilalim ng buo at kumpletong saklaw ng Foreign Industries Executive Health Plan. Ang pinakamahuhusay na doktor, ang pinakamahuhusay na paggamot saan man sa mundo. Lahat ng iyon ay babayaran. At ang iyong kasalukuyang utang isaalang, alang mong nawalan na. Personal kong titiyakin na bawat bayarin ay mababayaran sa pagtatapos ng linggo. Lalong lumakas ang mga hikbi ni Amelia. Ngunit hindi na ito mga tunog ng kawalan ng pag-asa. Mga tunog ito ng isang himalang. Tumingin siya sa makapangyarihan at nakakatakot na lalaking ito, at sa unang pagkakataon, hindi siya nakakita ng isang halimaw. Nakakita siya ng isang lalaki na sinusubukan, sa kanyang sariling kwangsi na paraan, na maging mabuti. Salamat, bulong niya. Ang mga salita ay may dalang bigad ng kanyang buong pakikibaka. Nalamat. Tumango lamang si Harrison, nararamdaman ng isang kakaibang gaan sa kanyang dibdib. Ginugol niya ang kanyang buhay sa pagkuha ng mga bagay, mga kumpanya, gusali, yaman, kapangyarihan. Ngunit hindi pa niya naramdaman ang malalim na kasiyahan ng pagbibigay lang isang bagay. Nang gabing iyon, pagkatapos humupa ang kaguluhan at sa wakas ay umuwi na ang mga inhinyero upang makuha ang kanilang unang tunay na tulog sa loob ng maraming linggo. Nakaupo si Harrison Korn sa kanyang malawak at tahimik na opisina sa pinakamataas na palapag. Kiniling niya kina Amelia at Chloe na maghintay. Gusto niyang maintindihan. Nakaupo siya sa tapat nila,
hindi sa likod ng kanyang malaking mesa na mahogani, kundi sa isang simpleng upuan. Tinanggal niya ang kanyang sweat jacket at niluwagan ang kanyang kurbata. Sa unang pagkakataon, mukha siyang hindi isang tita ng industriya, kundi isang lalaki lamang. Chloe, manumanay niyang simula, sinabi ng nanay mo kay Duprid na tinuruan ka ng iyong lolo sa tuwad tungkol sa mga makina. Sabi niya ang pangalan niya ay Eligmas. Tumango si Chloe, maliwanag ang kanyang mga mata. Si Lolo Eli ang pinakamagaling. Kaya niyang ayusin ang kahit ano. Yumuko si Harrison, isang kakaibang tingin sa kanyang mukha. Sergeant Elias Malth, mula sa Air Force. Ang 100 kiiba ang girl. Lumaki ang mga mata ni Chloe sa sorpresa. Opo, kilala ni Neil siya. Sumandal si Harrison sa kanyang upuan, isang mabagala at malungkot ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Tumingin siya sa bintana sa kumikinang na mga ilaw ng lungsod. Ngunit ang kanyang isip ay mihiya at taon ang layo, sa isang malikabo at nakalimutang sulok ng kanyang memola. Hindi, malambing niyang sabi. Hindi ko kailanman nagkaroon ng karangalan na makilala siya. Ngunit ang aking lolo ay nakakilala sa kanya. Ibinalik niya ang kanyang tingin kay Chloe. Ang aking lolo ay isang piloto. Si Kapeng Robert Kern. Lumipad siya sa isang B-17 na tinatawag na Iron Maiden. Sa kanyang 24 na misyon sa Germany, tinamaan ng flak ang kanyang eroplano. 2 sa kanyang mga makina ay patay, at ang pangatlo ay nasusunog. Nawawalan siya ng altitude. Naghahanda na ibigay ang utos na tumalon sa teritoryo ng kaaway. Huminto siya. Ang lumang kwento ng pamilya ay sariwa at hilos sa pagsasalaysay. Ngunit ang kanyang crew chief, isang datang saryento, ay tumangging sumuko. Gumapang siya palabas sa pakpak ng eroplano, sa gitna ng isang labanan, na walang dala kundi isang maliit na ton box at isang fire extinguisher. Pinatay niya ang apoy, at sa paano man ay nagawa niyang paandarin muli ang isa sa mga patay ng makina. Iniligtas niya ang eroplano at bawat lalaki na sakay nito. Tumingin si Harrison ng diretso kay Chloe. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang bago at malalim na pag-unawa. Tutang ng aking lolo ang kanyang buhay sa lalaking iyon. Inirekomenda niya siya pa sa Medal of Honor, ngunit tinanggihan ito. Nawala ang mga papeles sa kaguluhan ng digmaan. Pagkatapos nilang makabalik sa England, sinubukan siyang hanapin ng aking lolo upang pakalamatan siya, ngunit ang saryento ay reassign na. Hinanap siya ng aking lolo sa loob ng maraming taon pagkatapos ng digmaan, ngunit hindi niya siya natagpuan. Hinabi niya na iyon ang pinakamalakihing pagsisisi sa kanyang buhay. Hinayaan niyang manatili ang katahimikan. At nanatili sa hangin ng ilang sandali bago hihatiin ang huling nakakagulat na piraso na palaisipan. Ang pangalan ng crew chief na iyon ay Elias Nance. Napatitig sina Amelia at Chloe. Ang revelasyon ay napakalaki na parang isang kwentong diwata. Ang kasaysayan na ugnay sa kanilang mga pamilya, isang kwento ng kabayanihan at pagsisisi, ay naging isang tahimik at hindi kilalang presensya sa silid sa buong panahon. Si Chloe, na may direktang pananalita lang isang bata, ang unang nagsalita. Kaya ang lolo mo pala ang piloto? Tanong niya. Sinabi sa akin ni Lolo Eli ang tungkol sa piloto. Sabi niya, siya ang pinakamatapang na taong nakilala niya. Dahil pinanatili niyang matatag ang eroplano habang nasa pakpak siya. May namuong bukol sa lalamunan ni Harrison. Palaging ikinukuwento ng kanyang lolo ang kuwento sa ibang paraan, na inilalarawan ng crew chief bilang ang iisang bayani. 2 matapang na lalaki, bawat isa ay nakikita lamang ang kabayanihan sa isa't isa, ang kanilang mga kuwento ay sa wakas ay nagtatagpo sa silid na ito. Hinanap siya ng aking lolo sa buong buhay niya, sabi ni Harrison, makapal ang kanyang boses sa emosyon. Lagi niyang sinasabi na wala sa lahat ng ito, itinuro niya ang mga ilaw ng lungsod sa labas, ay magkakaroon kung hindi dahil kay Elias Vance. Gusto niyang ibigay sa kanya ang kanyang bahagi sa kumpanya. Naisip ni Amelia ang simpleng buhay ng kanyang lolo, ang kanyang tahimik na dignidad,
at ang kanyang mga kamay na kayang ayusin ang kahit ano. Hindi niya kailanman nalaman na isang kayamanan at isang pamana ng pasasalamat ang naghihintay sa kanya. Pumanaw siya noong nakaraang taon, malambing niyang sabi. Hindi siya gaanong nagsasalita tungkol sa digmaan. Hinabilang niya na isa siyang mekaniko. Tumayo si Harrison at lumakad patungo sa bintana, nararamdaman ang bigat ng 2 henerasyon sa kanyang mga balikas. Nang 100.0 milyon piso ay na yun ay parang isang kakarampot, isang paunang bayad sa isang utang na hindi masukat. Mukhang may 2 akong utang na dapat bayaran, sabi niya, bumalik. Isa sa anak na babae para sa kanyang henyo, at isa sa apo sa tuwad pa sa buhay ng aking lolo. Tumingin siya kay Chloe, ang walang awang negosyante ay nawala, pinalitan ng isang bagay na mas makatao. Iniligtas ng iyong lolo sa tuhod ang aking pamilya, Chloe. At ngayon, iniligtas mo ang akin. Ang kumpanyang ito, ang aking reputasyon inayos mo ang higit pa sa isang makina lamang. Ipinaalala mo sa akin ng isang bagay na nakalimutan ko na, pasasalamat, karangalan. Numakad siya sa kanyang mesa at kinuha ang isang litratong may pilak na frame ng 17 crow. Nitinuro niya ang isang batang kapitan. Yan ang aking lolo, si Robert Kern. Pagkatapos ay itinuro niya ang isang tahimik na lalaki na may mabait at matatag na mga mata. Hindi ko kailanman nalaman kung sino ito. Sa tingin ko ito siguro siya. Hinawakan ni Amelia ang salamin, namumuo ang luha habang nakikita ang imahe ng kanyang lolo, bata at malakas. Siya nga, bulong niya. Yan ang lolo ko. Ang bilog na kumpleto ng 6 na buwan pagkatapos, ang Kern Industries Innovation Lab ay nabago. Ang malamig at sterile na katedral ng Agam ay ngayon ay isang masigla at nagtutulumang lugar ng trabaho. Ang bagong kultura ay itinayo hindi sa takot, kundi sa pagkamausisa. Ang kabiguan ay ngayon ay itinuturing na isang mahalagang hakbang tungo sa pagtuklas. Si Amelia Hayes, malusog at nagliliwanad, ay naglalakad sa sahig, hindi bilang isang tagalinis, kundi bilang isang direktor. Lumikha si Harrison ng Elias Mans Division of Intuitive Diagnostics, isang departamento na nakatuon sa paghahanap at pag-aalaga ng hindi kinaugaliang henyo. Si Amelia ang pinuno nito, at ang kanyang unang ginawa ay magtatag ng isang scholarship foundation pa sa mga may negalong aaral mula sa mga kapos, palad na pinagmulan, na tinitiyak ang ibang mga nakatagong talento ay magkakaroon ng kanilang pagkakataon. Si Chloe ang puso ng NAB. Pagkatapos ng klase, kumukonsulta siya sa mga pinakamatigas na problema ng mga inhinyero, tinuturuan silang makinig sa mga makina. Ang 100.0 milyon piso ay nasa isang trust. Ngunit ang kanyang pinakamalaking kayamanan ay ang mismong trabaho. Mayroon siyang isang palaruan ng mga pinaka-advanced na makina sa mundo at isang silid na puno ng mga matatalinong tao na sa wakas ay nagsasalita ng kanyang wika. Si Harrison Kern ay isang nagbagong tao. Tinatakbo pa niya ang kanyang imperyo ng may isang matalinong isip, ngunit ngayon ay namuno siya ng may isang mahabaging puso. Natutunan niya ang pinakamahalagang aral sa kanyang buhay mula sa isang 10 taong gulang na bata. Ang pinakamalakas na boses sa silid ay bihirang ang pinakamatalino, at ang tunay na lakas ay matatagpuan sa pagpapakumbaba ng makinig. Isang hapon, natagpuan ni Harrison si Chloe na nakaupo sa tabi ng perpektong mahina ng Prometheus, na umuugong ng may malinis at walang hangganang enerhiya. Ano ang iniisip mo? Tanong ni Harrison, umupo sa tabi niya. Pinanatili ni Chloe ang kanyang mga mata sa makina. Masaya na ito ngayon, sabi niya na may kontentong ngiti. Ginagawa na nito kung para saan ito ipinanganak. Tumingin si Harrison mula sa makina patungo sa bata. Naisip niya ang piloto at ang mekaniko, ang kanilang bigkis ng katapangan na umalinaw sa mga henerasyon, upang matupad sa silid na ito. Ang kwento ay hindi kailanman tungkol sa isang sirang makina o isang manghang posta. Ito ay tungkol sa mga sirang koneksyon na inaayos. Ito ay tungkol sa isang makalisayang utang na binayaran sa hindi inaasaang paraan.
Sa wakas ay naramdaman ni Harrison Ford na may inayos siya sa loob ng kanyang sarili, isang bagay na higit na mahalaga kaysa sa isang 2 bilyong makina. Inamin niya ang kanyang sariling pagod at sirang puso.